Habang ang inyong lingkod ay gumagawa ng eksena dahil gagawa nga ako ng content dahil sa kung ano yung ginagawa namin for the whole shift, biglang unexpectedly nakarecord ako ng isang malapelikulang eksena dito lang sa pinagjudyutihan naming village. Parang eksena lang sa sine. Alam mo yun, yung alam mo papasaba ka sa eksena ng Batang Quiapo eh. Habulan. Hinahabol ng SWAT yung dalawang tao na naka motorcycle. Lasing pala yun at pumasok dito sa loob ng village. After a minute, lumapit yung babae. Yung pala yung kapatid yung babae. Tapos sabi, brother daw niya yung hinahabol ng SWAT na na-intercept sa isang checkpoint. Dito pumasok. Natural, dito pumasok kasi dito naman pala nagtatrabaho yung lalaki sa loob ng village na to. So, ang eksena, syempre nakabukas ang gate dahil kapapasok lang nung tricycle na hinatid. Kahabulan, di ba? Panoorin niyo po. Parang eksena lang talaga sa pelikula. Pumasok ang tricycle dito sa village and maya-maya konti, ilang minuto lang saglit, ay hindi ko pa isinarado ang gate dahil alam ko lalabas pa yung tricycle. Biglang pumasok ang malaeksenang mga SWAT team at dalawang taong nakasakay sa motor. So kung nakikita nyo, pumasok yung dalawang nakasakay sa isang motorcycle at sinundan ng SWAT team. Yun pala ay galing sa labas ng checkpoint at dito pumasok sa village dahil dito naman po talaga sila nagtatrabaho. It's just that kaya sila sinundan dahil dun sa checkpoint bukod sa walang helmet at ito'y nakainom. So kung mapapansin nyo dyan, maya-maya konti lumapit yung isang babae at sabi nga niya, kapatid daw niya yung hinahabol ng SWAT team. Hindi ko siya pinapapasok sa loob dahil basically sinabi naman niya talagang hindi sila residente sa loob ng village. It's just that yung kapatid niya kaya pumasok dahil dun sa loob nagtatrabaho. Ano meron? Yung kuya ko po kasi, nakadaan po yata ng checkpoint. Nakainom po. Hindi niya alam na siya pala yung hinahabol. Opo. Kaya nga eh. Bubugin mo kuya ko. Wala naman sila exit dito, iba? Wala. Tagalo ko yung kuya mo? Hindi. Dito. Hindi, nagtatrabaho po sila dito eh. Ito sa radyo tayo. Habol sa mga swak mo yun. Dala na nga yung motor niya eh. Wala nang motor na umaandar oh. Baka mamaya, putangin na sinaktan yung kuya ko, Ben. Wala bang may motor dyan sa inyo? Ikutin lang natin, baka ano?
Hindi ako mapapakali nito. Dahil sa information na binigay ng babae, hindi naman talaga sa taga ron, pinalabas ko muna sila. Habang hinihintay namin ang paglabas ng mga SWAT team at yung dalawang person of interest na hinahabol. Habang hinihintay namin ang paglabas ng SWAT team, isa namang pasaway na hindi nagsusuot ng damit habang nasa loob ng village. At hinaharangan po ito ng inyong likod. Ay, hindi. Iba. Wala. Hindi ko din si Kuya. Iniwan niya ako kasi si Ate masakay na nga. Wala bang minuto dyan? Hindi nga, ito, wait lang, may mga lumalabas na ng motor. Baka nandito na si Kuya. Wait lang, ito na. Wait lang. Pero wait lang po, Kuya mo po. Kausapin ko lang po. Bakit kasi po? Nakiinis ka eh! Ito na yan. Sunod ka na ni Papa. Wait lang. Diyan pasok ang kasabihang, if you drink, don't drive. If you drive, do not drink. Diba? Kaya huwag magpasaway. So, yan yung pumasok na nagdadrive ng lasing. Nagkataon na bukas yung gate dahil kapapasok lang ng pasahero dito sa loob. So, hinabol ng SWAT yung nakamotor at huli sa loob ng village. Kasi itong nakainom, sa loob din ng village nagtatrabaho. Hindi siya makaano sa dami ng SWAT na humahabol. Kaya doon siya nahuli sa dulo. Yan. Huwag kasing may inom, huwag kasing mag-drive pag nakainom. O, diba? Malalim na ang gabi, 11:45 na. Medyo tahimik na ang village. We are now on our 14th night.